Inevitable o hindi maiiwasan ang extradition sa Amerika ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang extradition ang paglilipat ng isang akusado sa jurisdiksyon ng bansa kung saan siya ay may kaso alinsunod sa treaty o kasunduan ng dalawang bansa. Sabi ni Romualdez, kailangang harapin ni Kibuloy ang mga kasong sex trafficking, fraud at coercion sa Amerika. Noong Biyernes, naghahain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang akusado sa mga kaso nila sa Pasig at Quezon City RTC. Nananatili sa PNP Custodial Center si Kibuloy. Bukas magpapatuloy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga umano'y iligal na aktibidad ng Pogo sa bansa. Mapagbibigyan kaya kung humiling ng executive session si dismissed Mayor Alice Guo? Balitang hatid ni Von Aquino. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, hindi pinagbigyan ng ilang senador ang hiling na executive session ni dismissed Mayor Alice Guo. Sabi ngayon ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, papabor siya na executive session kung isisiwalat ni Guo ang mga nalalaman nito sa operasyon ng iligal na Pogo sa bansa. Tingin kasi niya isa lamang pawn si Guo ng mas malaking web ng international syndicate. Kung sakaling executive session, siguro bigay natin para malaman natin, para maituro kung sino talaga yung mga big bosses sa likuran nitong illegal na Pogo. Nais din daw malaman ni Ejercito kung sino ang mga tumulong kay Guo na makapasok sa politika. Para anya maiwasang maulit ang pagpasok ng isang Chinese national sa gobyerno. Baka mamaya talagang pait siya. Napakarami na rin mga Chinese nationals akong alam na sa ibang lugar, nakapwesto na. Pinayagan na ng Korte Suprema ang hiling ng DOJ na ilipat ang mga kasong may kinalaman sa iligal na Pogo mula Capas Tarlac RTC Branch 66 patungong Pasig RTC. Sa kanyang liham kay Chief Justice Alexander Gesmundo, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na kailangan tiyaking patas ang sistema ng hustisya, lalo't ang mga high-profile cases na ito ay nakakaapekto sa national security. Nakatakda ring maghain ng kasong qualified human trafficking ang DOJ laban kay Guo, kanyang business partners kabilang na si Wang Ziyang na tinukoy bilang boss of all bosses ng iligal na Pogo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaghahanapan ng Kamara si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ma-cite in contempt ng House Quad Committee ng pangalawang beses. Dahil yan sa hindi pagsipot ni Roque sa mga pagdinig tungkol sa illegal na Pogo, pati ang hindi niya pagsumite ng mga dokumento kaugnay ng paglaki ng kanyang net worth. Sabi ni House Quad Committee Chairman at Congressman Robert Ace Barbers, inihain na ng House Secretary General ang arrest order sa opisina ni Roque, pero hindi raw yun tinanggap ng kanyang staff. Nakikipag-ugnayan pa raw sila sa House Sergeant at Arms kaugnay dito. Iginit ni Roque na hindi niya isusumite ang mga hinihinging dokumento ng Kamara dahil wala naman daw itong kinalaman sa Pogo. Tinawag din niyang witch hunt ang paghingi rito ng Kamara. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon, kasama si Chris Soniga. Chris? Salamat, Connie. Isinugod sa ospital sa Legazpi City ang isang dayuhang senior citizen matapos na magka-septic shock habang nasa cruise ship. Sa Ilocos Norte naman, 8 ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Burgos at Lawag. Ang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. 2 garong ang nagkabanggaan sa Burgos, Ilocos Norte nitong Huwebes. Kabilang sa mga 6 na sugatan ng isang sanggol at batang 3 taong gulang. Dinala ang mga pasahero sa ospital at nasa mabuti ng kalagayan. Sa Lawag City, nabundol ng motorsiklo ang isang lalaki habang papatawid sa pedestrian lane. Parehong nagtamo ng galos sa katawan ng rider at ang nabundol niya. Agad silang dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang dalawa. Sa Puerto Princesa, Palawan, nadulas sa runway ang isang eroplano habang naglalanding sa Pamalican Airport nitong Sabado. Sa report na natanggap ng CAAP, 14 ang sakay ng aircraft. Maayos naman ang lagay nila. Iniimbestigahan na ang insidente. Isang dayuhan ang isinugod sa ospital sa Legazpi City matapos magka-septic shock o mabilis na pagbaba ng blood pressure habang nasa isang cruise ship. Ayon sa mga otoridad,
Nasa Ticao pa, sakop ng Bulan, Sorsogon ng cruise ship nang manghingi ng tulong dahil sa pasahero nitong 62 years old na babae na galing United Kingdom. Matapos madala sa ospital ang babae, nakapagpatuloy sa paglayag ang cruise ship na galing Maynila. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Alaminos dito sa Pangasinan, arestado ang isang bookkeeper dahil sa pagproseso umano ng business registration gamit ang mga peking dokumento. Ang suspect nasa tanggapan na ng Bureau of Internal Revenue ng lungsod ng arestuhin. Mismong ang BIR RDO 5 ang tumawag sa NBI para maaresto ang suspect. Maharap siya sa reklamong estafa at falsification of public documents. Wala siyang pahayag. Inilista sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa pero giit ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council. Hindi ito pag-withdraw o pagsuko, ngunit pag-reposition lamang. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa Puerto Princesa Port, dumaong ang BRP Teresa Magbanwa. Kita sa di kalayuan mga pinsalang natamo nito matapos banggain ang barko ng China Coast Guard itong Agosto. Personal na sinalubong ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, Palawan Coast Guard District Commander Captain Dennis Labay at PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Dardela ang mga Coast Guard personnel. Ang ilan sa kanila nagkasakit na kaya agad na inilipat sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. Doon sa 5 buwan na pananatili nitong City BRP Teresa Magbanwa, yung ilan na mga Coast Guard personnel ay nagkasakit na at yung iba nakadextrose na dahil ang sabi sa atin ay dahil sa kawalan ng tubig. So 4 yan na dadalhin sa ospital. Ayon kay Gaban, rekomendasyon niya na bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa masamang panahon sa lugar, nagkukulang na rin ang pagkain ng lampas 60 personnel. Well, we have a National Maritime Council. I made a recommendation, yes. I made all the consultations necessary to come up with a sound decision. And I think we've made the right thing. Pinarangalan ang mga tropa na sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Kabilang ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. na hindi mapigilang maiyak lalo ng kausapin at gawaran ng medalya. Naalala raw niya kasi ang kanilang sakripisyo sa dagat sa loob ng 5 buwan. Lugaw, sir. Masaya kami doon. Asin-asin lang, sir. Tubig, sir. Naubusan din. Pagkatapos ng pagbibigay ng parangal, today is a celebration, is a thanksgiving of a very successfully conducted mission by this ship. So this is a reintroduction of what food is all about. Women's to the fight! Nagsalo-salo ang personnel sa Budol Fight sa pangunguna ni Gaban. Nitong Abril, ipinadala sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para magmatyag sa umanay reclamation activities doon ng China na ikinasira umano ng mga bahura. 75 nautical miles o 140 kilometers ang layo sa Palawan ng Escoda o Sabina Shoal at nasa loob ito ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Inaangkin ito ng China at tinatawag na Shanbinjiao. Noong August 31, pinalibutan ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang ating barko. Ang isang CCG vessel 3 beses bumangga kaya ang BRP Teresa Magbanwa nabutas. Sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard sa Chinese state media na nag-withdraw o matras ang BRP Teresa Magbanwa. Naaayon daw sa batas ang kanilang mahakbang laban sa ating barko at nabigo ang paulit-ulit na tangkang padala nito ng supplies. Pero giit ng Coast Guard at ng National Maritime Council, hindi umatras ang BRP Teresa Magbanwa. Ang pag-uwi ng barko sa Palawan ay hindi rin daw tugon sa panawagan ng China na tanggalin doon ang barko. Hindi tayo nag-withdraw. We reposition the vessel. We will maintain our presence in all of our exclusive economic zones, including Escoda Shoal. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.